Agpasyar manon sa Ilocano, tara, libot tamo keng Kapampangan. Sa wakas, nagkaroon na din tayo ng oras para makapag-edit ng ating mga vlog sa mga lugar na napuntahan natin nitong mga nakaraang buwan. At tayo ngayon nabigyan ng pagkakataon para makalibot sa bansang Europa. At ang unang destination nga natin ay ang bansang Hungary kung saan nilibot natin ang kanilang syudad ng Budapest. Medyo gabi na nga nang dumating tayo dito sa Budapest kaya hindi ko na ganong nakapakuha ng mga video ng madaling araw na yon. Kaya ililibot ko na lang kayo ngayong umaga. Ito nga pala yung tinitirahan ko dito sa may Budapest. At dahil nga nagsosolo tayo, kahit saan tayo pwedeng tumira dyan, hindi naman tayo maarte sa ating mga titirhan. Mapa-hostel man yan, hotel, ano pa man, basta't meron tayong matutulugan. Dahil ang intensyon naman natin dito ay makita at mapasyalan ng mga iba't ibang lugar dito sa syudad ng Budapest. At umagang-umaga nga ay umalis na ako para makarami tayo ng mga lugar na pupuntahan. Hey guys, good morning everyone. Nandito na nga tayo ngayon sa Budapest. Buti na lang naulan, ilagnat natin. At ayan, medyo pause pa yung boses. Medyo hindi garutay pa dating ng boses natin. Pero it's okay. Importante, nandito na tayo sa Budapest. Bago nga tayo pumunta dito sa bansang Hungary, medyo nagkasakit tayo ng konti. Pero sige, laban lang. Importante, nandito na tayo sa magandang syudad ng Budapest at malilibot na natin ang kanilang lugar. Dito nga pala sa Budapest, napakadali din ng mga transportation kasi dami mong pwedeng sakyan. May Uber, may Grab at merong affordable na tram. Importante lang naman ay naaral nyo na yung mga transportasyon dito sa lugar na pupuntahan ninyo para hindi na kayo mahirapang sumakay at magpalipat-lipat sa mga lugar na gusto nyong puntahan. At dahil umagang-umaga nga, ang una kong pupuntahan sa lugar na ito ay ang kanilang napakagandang Great Hall Market o ang pinaka-central market ng Budapest. Sabi nila dito, marami daw pwedeng bilhin. Kaya na-curious din ako at gusto kong malaman kung ano ang mga pwede kong mabili sa lugar na ito. Medyo maaga pa nga ako dito kaya wala pang ganong tao. Yun nga lang, napakalamig nga ng panahon ng Europe nung pumunta ako dito kaya sobrang lamig. At hindi ganun kapal ng jacket ang aking naisuot nitong araw na ito. Pero dahil nandito naman tayo sa loob, di naman natin ganong ramdam ang lamig. At yan nga, medyo sarado pa nga ang mga ibang stall dito sa may Great Hall Market. Kaya wala rin tayong ganong nakita. Kaya ang ginawa na lang natin ay naglibot-libot sa mga lugar na pwede nating matignan. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto ay nagsipagbukasan na din ang mga pamilihan dito sa Great Hall Market. At dito natin makikita ang mga iba't ibang klase ng produkto ng Budapest na meron sila. At dito nga sa Great Hall Market o dito sa Great Market Hall, grabe, parang food and culture festival sa loob. May Hungarian sausages, may paprika at syempre, hindi mawawala ang mga local souvenirs. Grabe, parang food festival talaga. Ang daming pwedeng pagbilihan dito kahit mga souvenirs dahil nga magpapasko ngayon dito sa Budapest kaya ang daming display na pang Pasko. Kayo na lang mananawang tumingin at pipili kung anong gusto nyong mabiling souvenir dito sa lugar ng Budapest. At ang isa sa mga sikat na binibili ng mga turista dito at gusto nilang masubukan ay ang kanilang traditional na chimney cake. Para siyang nirolyo na bread pero pwedeng may plain, pwedeng may palaman kaya ang sarap siyang subukan. Actually here in the central market of Budapest, Hungary. Maaga tayong pumunta rito. At pagkatapos kong mag-ikot-ikot sa may Great Market Hall, paglabas nito, konting lakad lang, maaabot na ang Liberty Bridge. Walking distance lang ito mula sa Great Market Hall. At napakagandang pagmasdan rin ng Liberty Bridge na ito dahil isa ito sa mga iconic landmarks ng Budapest. Dito rin makikita yung nagagandahang mga barko na makikita mo dyan sa may Danube River. Kaya tara, pagmasdan natin itong kakaibang itsura ng Liberty Bridge ng Budapest. Diba? Napakaganda, Instagrammable. Kaya napakasarap lang din tumambay dito at napakaraming mga turistang tumatambay at nag-i-stop over muna dito para makakuha sila ng mga magagandang picture nila. Hi guys, good morning everyone. Our first day here in Hungary, Budapest will be this iconic bridge. It's called the Liberty Bridge. Ayan, dito sa background natin. Ayan. Usually, makikita natin yung mga boats and mga bangka dyan na dumadaan. And this is our first destination. It's already 10 o'clock in the morning but it feels like 7 o'clock in the morning. Kaya tara, samahan niyo ako guys na mag-tour dito sa Hungary, Budapest. Let's go!
At syempre, dinaanan din natin itong Liberty Bridge para ma-experience natin kung paano maglakad dito sa napakagandang architecture ng Liberty Bridge ng Budapest. Napaka-presko nga dahil ang sarap ng simoy ng hangin. At napakalamig ng panahon, kaya naman ang sarap lang din maglakad-lakad dito. Sakto! Nagpapapayat tayo ng mga panahon ito, kaya okay lang! At nang makarating ako sa kabilang dulo ng Liberty Bridge, dito tumambad sa akin ang iba pang mga naggagandahang mga buildings. At napansin ko rin na parang merong simbahan sa may bandang itaas na bundok. Kaya naman dali-dali akong pumunta at naalala ko, linggo nga pala ngayon, kaya't merong nagaganap na misa. Kaya naman pumasok ako dito sa parang kuweba nilang simbahan at kinugol ang ilang oras para matapos ang misa. At syempre, pagkatapos ng misa, hindi na rin natin sinayang ating mga oras para makita, madiscover ang mga iba't ibang lugar dito sa Budapest. Kaya naman dali-dali tayo naghanap ng ating masasakyan hanggang makarating tayo sa metro station. Yung mga metro station nila dito ay parang mga Riyadh metro station din, may mga underground metro train na pwedeng yung sakyan. Ang importante lang dito na aral yung talaga yung transportation ng kanilang lugar bago kayo pumunta o gumamit ng kanilang mga iba't ibang transportation vehicle. Kasi napakadali lang naman sundan, napaka-basic kung tutuusin. All you have to do is to study o kaya download yung mga apps. Then alamin nyo nga paano bumili ng ticket. Siguro sa mga susunod na vlog natin, pwede natin i-discuss sa inyo kung paano mag-avail ng mga iba't ibang klaseng ticket sa mga iba't ibang transportation dito sa Europe. Pero sa ngayon, tara, samahan niyo muna ako maglibot at i-experience itong mga iba't ibang klaseng metro station nila para ma-experience din natin kung paano sumakay sa kanilang mga metro train na makikita sa iba't ibang lugar ng Budapest. At pagkaraan lang ng ilang sandali, narating na natin ang ating susunod na destination. At syempre, bago yan, tignan nyo naman kung gaano katarik itong kanilang underground metro train. Napakahaba niyan, kaya naman nakakabighaning tignan. At nang makarating na tayo sa ating susunod na destination, ito ang ating tumambad sa ating paglabas sa kanilang metro station. Itong napakagandang Hungarian Parliamentary Building, isa sa mga iconic landmarks dito sa Budapest. Kaya kung pupunta kayo dito, hindi pwedeng hindi nyo puntahan itong nakakamanghang architecture ng Hungarian Parliamentarian Building. Kaya nilibot natin yan at tinignan kung anong meron dito sa lugar na ito. At grabe, napakaganda talaga nitong Hungarian Parliament Building na ito. Ang ganda, lalo na sa gabi. Parang palasyo sa gitna ng lungsod. Sobrang elegant at Instagram-worthy. Hangin sa labas. Guys, that's the Parliamentarian. At habang naglalakad ako sa gilid ng Danube River o Danube River, mapapansin mo agad ang isang rebulto ng isang lalaking tila tahimik na nag-iisa. At napag-alaman ko na ito pala ay si Attila Joseph, isa sa pinakadakilang makata ng Hungary. Makikita ang rebulto niya sa tabi mismo ng Hungarian Parliament Building. Nakaupo lang siya sa hagdan, simpleng bihes, walang saplot sa ulo, pang-ordinaryong mamamayan lang. Pero sa likod ng simpleng anyong ito, makikita mo sa mukha niya ang lalim ng pag-iisip, para bang may pinagdadaanan o malalim na pinagmulan ng damdamin. Nakakabilib sa gitna ng isang lugar ng kapangyarihan, nandito ang imahe ng isang makata. Paalala na hindi lang politika ang bumubuo sa bansa, kundi pati sining, damdamin at kwento ng bawat tao. Pero bukod sa mga naggagandahang mga tanawin at mga kakaibang architecture kagaya na lamang ng Hungarian Parliament Building, merong isang lugar dito na talagang tumatak sa puso ko. At ito ay yung mga nakikita ninyong sapatos sa gilid ng Danube Riverbank. Dahil napaka-historical ng mga sapatos na ito. Dahil alam nyo ba, noong World War II, dito naganap ang isang nakakalungkot na pangyayari sa mga Hudyo. Isa-isang pinagubad ng sapatos ang mga Hudyo at isa-isa rin silang binaril at tinapon yung mga katawan nila sa ilog na ito. Kaya naman, yung mga nakikita ninyong mga sapatos dito ay ginawa ng mga Hungarian bilang paalala sa mga taong nagsakripisyo ng kanilang buhay. Kaya napaka-memorable ng lugar na ito para sa mga Hungarian. At sa paligid nitong Hungarian Parliament Building ay makikita rin ang mga iba't ibang klase ng monumento na itinayo bilang pagkilala sa mga bayani o mga kilalang personalidad na nagsakripisyo ng buhay ng kanilang bansa. Pero sa ngayon, tara, tignan pa natin kung gaano kaganda itong lugar ng Budapest kasi nakakamanghang pagmasdan ang mga kakaibang architecture, mga sculpture at kung ano-ano pang magagandang tanawin kapag ikaw ay narito sa kanilang lugar.
At dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng ating paglalakbay dito sa napakagandang lugar ng Budapest, Hungary. Umaga yan at napakarami na nating nagawa. Kaya naman abangan pa natin ang mga susunod na video na aking ipipicture sa aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, sa TikTok, or sa Instagram. Kaya please don't forget to follow, like, comment, and subscribe kapag interesado kayong makita ang mga napuntahan nating magagandang lugar dito sa Europa. Muli, maraming salamat po and this is Makoy Gueco. Hanggang sa muli, paalam!